Napatay sa pamamaril ang isang volunteer tanod sa Mandaluyong City. Nadaplisan naman ng bala ang kanyang anak. Makibalita tayo kay Trisha Zafra. Ganun na lang ang hinagpis ng 14 anyos na si Ivan, hindi niya tunay na pangalan, matapos masaksihan ang pagbaril sa kanyang ama nang hindi pa nakikilalang salarin. Namatay ang ama dahil sa 7 tama ng bala. Si Ivan nadaplisan ng bala sa kaliwang binti. Tumanggi ng humarap sa kamera ang mga kaanak dahil sa banta raw sa kanilang buhay. Kwento nila sa akin, 4 na lalaking nakabonet ang biglang pumasok sa dating playground ng barangay kung saan nila pinaglalamayan ang isa pang kaanak na binaril ng mga nakamotor na salarin noong December 16. Isa raw sa mga lalaking nakabonet ang bumaril sa ama ni Ivan. Hindi na nagsampa ng reklamo ang pamilya dahil natatakot daw sila. Dati raw user ng droga ang pinaslang nilang kaanak na voluntaryong sumuko ilang buwan na ang nakararaan at sumusunod naman daw sa drug rehabilitation. Palaisipan kung bakit nadamay ang ama ni Ivan na isang volunteer tanod ayon sa kapitan. Natatakot na mga constituent ko. Kasi may mga instances sa kalapit barangay namin na mistaken identity. Ayon sa Criminal Investigation Unit ng Mandaluyong Police, iniimbestigahan pa ang motibo. Tumanggi raw ang pamilya na ipa-autopsy ang bangkay. Trisha Zafra, GMA News. Patay ang isang volunteer tanod sa Mandaluyong City matapos barilin sa gitna ng lamay ng isa niyang kamag-anak. Nadaplisan naman ng bala ang kanyang anak. Balitang hatid ni Trisha Zafra. Ganun na lang ang hinagpis ng 14 anyos na si Ivan, hindi niya tunay na pangalan, matapos masaksihan ang pagbaril sa kanyang ama nang hindi pa nakikilalang salarin. Namatay ang ama dahil sa 7 tama ng bala. Si Ivan nadaplisan ng bala sa kaliwang binti. Tumanggi ng humarap sa kamera ang mga kaanak dahil sa banta raw sa kanilang buhay. Kwento nila sa akin, 4 na lalaking nakabonet ang biglang pumasok sa dating playground ng barangay kung saan nila pinaglalamayan ang isa pang kaanak na binaril ng mga nakamotor na salarin noong December 16. Isa raw sa mga lalaking nakabonet ang bumaril sa ama ni Ivan. Hindi na nagsampa ng reklamo ang pamilya dahil natatakot daw sila. Dati raw user ng droga ang pinaslang nilang kaanak na voluntaryong sumuko ilang buwan na ang nakararaan at sumusunod naman daw sa drug rehabilitation. Natatakot na mga constituent ko. Kasi may mga instances sa kalapit barangay namin na mistaken identity. Ayon sa Criminal Investigation Unit ng Mandaluyong Police, iniimbestigahan pa ang motibo. Tumanggi raw ang pamilya na ipa-autopsy ang bangkay. Trisha Zafra, GMA News. Lang hindi pa nakikilalang sospek ang isang lalaking senior citizen sa Barangay Commonwealth sa Quezon City kaninang madaling araw. Hinihilang biktima ito ng summary execution dahil sa karatulang natagpuan sa tabi nito. May hatol na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Yes, June natagpuang nakadapa nga ang isang senior citizen sa kalye ng Pacamara sa Barangay Commonwealth sa Quezon City bandang 1:20 kaninang madaling araw matapos nga itong pagbabarilin. Wala pa nga pagkakakinanlan ng biktima na nakasuot ng itim na t-shirt at nakapantalon at tinatayang nagkakaedad sa 70 anyos. Nakita din sa tabi nito ang isang papel na may nakasulat na "Huwag akong tularan, tulak ako ng shabu." Ayon sa inisyal na ulat ng Scene of the Crime Operatives, nagtamo ng tama ng bala sa ulo at leeg ang biktima na dahilan na agad nitong ikinasawi. Na-recover dun sa crime scene ang 2 basyo ng kalibre 45 na baril. Wala namang residente na nakakita sa pangyayari at nagulat na lamang sila nang makarinig ng putok ng baril at tunog ng motorsiklo. Hindi din nila nakilala ang biktima. Dinala na June sa punerarya ang biktima at sa ngayon na ay inaalam nito ang kaanak nito at ang motibo ng pamamaril ng mga sospek. Tiniyak ng Malacanang sa mga Pilipino na hindi hihinto ang Administrasyong Duterte para gawing ligtas ang Pilipinas sa harap ng kampanya ng gobyerno kontra iligal na droga. Ito ay kasunod ng pagtaas pa ng satisfaction rating na ibinigay ng publiko sa anti-drug campaign ng administrasyon batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Nagpasalamat ang palasyo dahil kontento ang mga Pilipino kaugnay ng ginagawa ng Administrasyong Duterte kontra iligal na droga.
Base sa SWS 4th Quarter 2016 survey, ang 85% satisfaction rate mula sa 84% sa ikatlong quarter ng taong ito ay pagpapakita na kontento ang karamihan ng mga Pilipino sa naturang krusada ng gobyerno laban sa ipinagbabawal na gamot. Sabi ni Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar na batay din sa lumabas na survey, halos siyam sa bawat 10 Pilipino ay nagsabing talagang nabawasan ang problema sa droga sa kanilang mga lugar mula nang maupo si Pangulong Rodrigo Duterte. Tiniyak pa rin ni Secretary Andanar sa publiko na seryoso ang pamahalaan na tugunan ang problema ng extrajudicial killing sa bansa. Pagbibigay diin ng kalihim, hindi state-sponsored ang EJK kasabay ng garantiya sa publiko na hindi target ng administrasyon ang anti-illegal drugs campaign nito ang mga mahihirap, inosente at mga kawawang individual, kundi ang mga talagang drug addicts at mga nasa operasyon ng ipinagbabawal na gamot. Irerekomenda ni Senator Panfilo Lacson sa ilalabas sa committee report ng Senado ukol sa investigasyon sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa ang pagbuo ng isang task force na tututok sa dumaraming kaso ng deaths under investigation. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Irerekomenda ni Senator Panfilo Lacson sa ilalabas sa Senate Committee Report na bumuo ang Philippine National Police ng task force para imbestigahan ang kabi-kabilang patayan o mga deaths under investigation cases. Sinabi ng chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs na kakaunti ang nare-resolbang kaso ng DUIs ng mga pulis sa mga nakaraang buwan. As of December 12, 3,671 yung DUIs. Ang dami, napakarami, 36. And then so far, ang na-solve nila, meaning cleared na sa investigation, 785. So parang lumalabas ngayon, 21.4% ang kanilang solution rate. And I told them that's too low for a murder solution rate. Aniya, hindi maaring idahilan na pareho lang ang bilang ng mga napapatay sa nakaraang administrasyon para hindi tutukan ang DUIs. Maliban sa task force, irerekomenda rin ni Senator Lacson ang pag-aamyenda sa anti-wiretapping law. Sa Enero, balak inabas ni Lacson ang committee report na may kaakibat na ulat ng National Bureau of Investigation na nagsasabing premeditated at rub out ang pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ang kulang na lang anya sa report na ito ay ang motibo ng pagpatay kay Espinosa na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigyan linaw dahil sa kawalan ng ebidensya. More speculative than evidentiary yung kung may conclusion na gano'n, hindi supported by evidence, no. Well, circumstantial probably, no. Kasi yung circumstances, because Kerwin admitted that he was giving money to some members of the CIDG-8. Tapos yung tatay niya knowledgeable din doon sa So, circumstantial. Sa December 20, magsisimula na ang preliminary investigation ng Department of Justice sa inihaing kaso ng NBI laban kina Police Superintendent Marvin Marcos at mahigit 20 pulis na nasasangkot ngayon sa pagpatay kay Mayor Espinosa. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.